Ayun na, mga master. Sa video na to, mga master, bibigyan ko kayo ng limang bisikleta na goods para sa akin. Lahat ng mga nagamit kong bisikleta, kung kayo ay nagbabalak na bumili ng bisikleta, panoorin ito, master. Para at least kahit pa paano may idea ka kung ano yung bibili mong bisikleta sa mga susunod na taon o sa isang taon. Okay? Saka papakita ko rin sa inyo at sasabihin ko rin sa inyo kung ano ang advantage ng bisikleta na ginamit ko at kung bakit ko yun nagustuhan. Magbumula tayo sa pinakamataas, kung ano yung number 1, yun ang pinakagusto natin. Kaya kung interesado ka rito, master, bago matapos ang taon, tara, samahan mo ako. Ayun na nga, master. Alam nyo, sa dami ng mga nagamit natin bisikleta, kahit naman siguro kayo, marami na rin kayong nagamit na bisikleta at masasabi nyo rin kung ano yung pinaka-the best para sa inyo. Kasi alam nyo mga master, sa pagbili ng bisikleta, sa pagpili ng bisikleta, hindi naman hindi naman automatic kapag bumili ka ng bisikleta, yun na agad ang gagamitin mo at pang matagalan. Siyempre, meron tayong improvements, meron tayong mga gusto pang mangyari sa pagbibisikleta natin, di ba? So ngayon, bibigay ko sa inyo yung top 5 na ginamit kong bisikleta na pwede nyo ring unang idea para kung sakasakali sa 2024 magbabago kayo ng bisikleta. Number 5 na yan, master. Ang number 5 ko na ginamit na bisikleta ay yung DJ bike. Yung DJ bike ko, ang kagandahan sa DJ bike ko, sa kalye, okay naman siya. Okay naman siya sa kalye, okay siya sa pang-ikot-ikot lang. Pero sa pang-ride, sa pang-long ride, sa pang-ahon ride, hindi. Kasi yung setup ko dun sa DJ bike ko is single speed lang siya. Venso yung ginamit natin na frame. Tapos, hindi ko siya gano'ng nagtagal sa akin. Hindi ko siya masyadong nagamit. Kasi pagka tumitira ako ng mga medyo may ahon, medyo hirap ako. Okay. Sumunod natin mga master, yung ginamit natin fat bike. Okay. Yung fat bike natin, yung number 4 natin na fat bike. Alam mo, master, dalawa kasi yung naging fat bike ko. Isang pang sporty at isang pang touring. Okay. So, dalawa yung fat bike ko. Magkasabay yun. Magkasabay ko silang sinetap. Unang-una yung touring ko, talagang inayusan ko siya. Talagang ginamit ko naman talaga siya. Pang-ahon, pang-long ride. The best yun. Kasi ang setup nun ay hindi ako nagkakamali, 9 speed. Combo yun, master. Combo yun. Setup nun. 9 speed pero ang ratio nun, 12 speed. Isipin mo yun. Kasama na yung shifter. Combo ratio yun. Naka-combo yun. Combo shifter tsaka ng brake. Okay, ang sumunod natin yung mountain bike para sa akin. Number 3 sa akin, mountain bike. Mountain bike kasi yung mountain bike, napaka-flexible ng mountain bike. Okay? Especially kapag traffic dito kasi sa Quezon City. So, pagka ako ay nagbibisikleta at iikot lang, gusto ko ng mga chill ride lang. Gusto ko ng kapag medyo traffic, pwede ako mamili ng daan, pwede ka sa kalye dumaan, pwede ka sa mga bangketa dumaan. Ang pinaka-the best para sa akin is mountain bike. Tapos ginagamit ko rin siya kapag umaahon ako ng kabundukan, umaahon ako ng mga rough road, mga putikan, napaka-the best yan. Pinaka-masarap na gamitin talaga pagka sa bundukan is yung mga MTB kasi wala kang aalalahanin. Tapos fully equipped pa siya. Diba? Pero ang setup ko noon sa MTB ko, si Mountain Peak yung MTB ko before, ang setup noon is 1 by 50. Okay? 34 ang chainring, tapos ang cogs natin noon ay 1150. Okay? So the best yun, napaka the best para sa akin. Walang kabitin-bitin yun. Ayun ang ginamit natin nung umakit tayo ng Gulugud Baba. Hindi pala.
balagbag, ayun ang ginamit natin. Okay, so magaang din naman yung mountain bike eh. Pwede mo naman siyang lagyan ng mga carrier, pwede mo siyang lagyan ng handlebar bag, lahat pwede mong lagay sa kanya. At the same time, flexible din siya pag sa mga singitan. Ayun ang kagandahan dyan, mga master. Kaya kung bago ka lang mag-MTB, bago ka lang mag-bike, pinaka-the best, subukan mo muna yung MTB. Ang sumunod natin, mga master, ang pinaka-the best para sa akin, ang pangalawa natin, pangalawa na to, mga master. Pinaka-the best sa akin, hybrid setup. Okay? Hybrid setup. Alright? Bakit hybrid setup? Kasi yung hybrid, mga master, kagandahan doon. Yung bilis, may makukuha kang bilis. Yung ahon, may makukuha kang ahon. Kasi ang setup ko sa hybrid setup ko, ang pinaka-reliable ako sa setup na yun is 38 by 26 na chain ring. Tapos hanggang mga 1146. 1142, 1146. The most ay 46. Yun ang ginamit natin, naka-Giant ako. Nagkaroon ako ng hybrid na MTP, Mountain Peak. Nagkaroon ako ng hybrid na Giant na ATX. Napaka-the best nung ATX na yun. Kasi nung time na pumunta kami ng Pilapilon, never ako nakaramdam din ng pagod sa ahon. Kasi yung Pilapilon, alam niyo naman, 24 hours. Grabe, napakatarik niyan. Never ako nakaramdam ng kahit na anong pagod sa ahon. Kasi napaka-smooth. Isipin mo, meron akong 26. Tapos meron ka pang 46. So, hindi mo na siya magagamit halos yung 46 mo. Yung 38 ko, minsan pinang-aahon ko pa nga. Pero hindi siya endurance na ahon. Ang ginagamit ko pang endurance na ahon ay yung 26 ko. Okay? Pero, so far sobra kong na-enjoy yun. Pero bakit siya nawala sa akin? Gaya na sabi ko sa inyo, kailangan nating mag-upgrade, kailangan nating improve ng sarili pa natin. I-explore pa natin kung hanggang saan tayo pwedeng gumamit ng bisikleta, kung ano pa yung pwede natin ma-experience sa mga bisikleta. Okay? Tapos, syempre, number 1 natin, pero bago yon mga master. Hoy, at syempre available pa rin dito sa ating Roosevelt Bicycle Center ang Stingray Therapeutic Spray, mga master. Mga master, pagka nagra-ride kayo at medyo nakakaramdam kayo ng pulikat, tsaka pagod na yung muscle nyo, lalo long ride o DAX, yan mga master, subukan nyo yan. Available lang dito sa Roosevelt Bicycle Center. Stingray Therapeutic Spray. Ito, hot and cold to. Ito cold lang. Kapag ka nag-overheat ka na sa ODAX, spray mo lang sa muscle mo yan. Naku po, powerful yan. So, maiibsan ang inyong muscle fatigue, muscle stress. Okay, dalawang klase yan. Ito yung classic at ito yung ice natin. Okay? So, kung gusto nyo matesting yan, para malaman nyo yung feeling, punta lang kayo dito sa ating model. Okay? Classic at ice. Okay, punta lang kayo dito mga master. Tester yan, pwede nyo subukan yan. Okay? At syempre, available din dito ang ating Papa Jack Degreaser. Okay. Ayan, available yan mga master. Puntahan nyo lang dito, okay? Kung meron kayong ibang pang katanungan, PM lang kayo sa page or mag-comment lang kayo sa ating episode na ito. Right? Itong binuo natin bisikleta natin ngayon, hindi kasi ako mahilig sa conventional. Actually, hindi ako mahilig sa mga conventional na setup eh. Gusto ko yung mini-mix ko na mula doon sa pinaka hindi naman ganong pansinin, tapos hanggang sa pinakagamitin. Alam mo yung ganon. Gaya ng setup ko ngayon dun sa aking Labici. Yung Labici natin, mga master, ang setup ko sa Labici natin ngayon, meron tayong review niyan. Touring XC siya. Okay? First time kong mag-XC setup. Ang ginawa nating combination doon, mga master, ay hindi. Panoorin nyo na lang. Okay, bakit nga ba XC Touring ang ginamit natin doon? Kasi nagpaplano kaming umalis, mag-long ride kami. Ginamit ko yon, ginawa ko yung XC Touring. Pag sinabing XC Touring, pwede mong lagyan ng mga bag, pwede mong lagyan ng mga extra rack. Okay? Pagka XC naman, yung setup mo pang XC, may drivetrain ka na mataas-taas. Okay? Tapos may cogs ka na medyo mataas-taas din.
Okay? Tapos yung gomang gagamitin mo, ah, pang cross country. Para at least, maganda kasi mga cross country na gulong, gaya ng Pace, makapal, matibay, mura, at the same time, may grip. Okay, pang cross country siya, tapos medyo malapad. Kasi kagandahan sa mga 2.10 na XC natin, mga Maxis natin, malapad. Kaya kapag kahit sobrang lakas ng ulan, inabot ka ng ulan, inabot ka ng bagyo sa daan, hindi basta-basta dudulas kasi naka-cross country ka na goma. Okay? At ang number 1 natin, mga master, ito yung number 1 natin. Ang number 1 natin, master, ako para sa akin, na nagamit ko, ay gravel bike. Yung gravel bike natin, master, bakit nga ba gravel bike? Kasi sa gravel bike, doon ako nag-start mag-cleats. At the same time, hindi pala, nag-cleats na rin ako dati, straps, pero sanay na rin naman ako. Bukod dun sa gravel bike kasi, since marami siyang lagayan, syempre gravel bike, pwede mo siyang gamitin pang touring, pero ginawa ko sa kanya, hindi lang siya basta gravel bike, ginawa ko siyang cyclocross. Okay? Meron tayong episode na ginawa ko siyang cyclocross. Pag sinabing cyclocross, ginawa ko, mga master, nilakihan ko yung goma niya. Yung gravel bike natin, kung dati naka 700C by 38 by 35C, mga ganyan na mga nakalagay dyan. Ginamit ko sa kanya is, kung di ako nagkakamali, mas mataas, mga 2.1 na goma ang ginamit natin doon sa gravel na yun. Mas basta mataba-taba siya, mas malaki siya sa 35C tsaka sa 40C. Kalimutan ko na eh. Tapos nun, gumamit ako sa kanya ng mga carbon. Meron tayong review niyan. Kasi ang ginamit ko doon, mga master, para hindi hirap, kasi dati ang nakalagay doon sa gravel bike natin is Sora. Yung Sora kasi, medyo masakit yung Sora. Ang ratio ng Sora, hindi ko gusto. Bitin ako. Actually, nabibitin ako kasi mabigat. Hindi naman ako ganun kalakas para bumitbit sa gravel bike ng ang ratio ng Sora. So ginawa ko, pinalitan ko siya. Okay, ginawa ko siyang 46 by 30. Okay. Kasi nakakabit doon 50 by 34, di ba? So ang ginawa ko, pinalitan ko siya ng 46 by 30 ng weapon. May pang climb ka, yung 30 mo, tapos may pang patag ka, yung 46. Tapos, ang likod, ginamit ko is 42, kung di ako nagkakamali. 36 o 42. Yun, ang ginamit natin setup doon. Napaka-reliable din ng setup na yun dahil yun yung ginamit ko sa Baguio. At take note, hindi kami dumaan sa Tenon Road. Dumaan kami sa Marcos. Isipin mo yung gaano kahaba at the same time gaano ka rolling hills yung daan na yan. May episode nga pala tayo na panoorin yung episode natin na yan. Kaya isa pa sa pinaka maganda doon sa gravel bike natin, kasi yung gravel bike na ipinalit ko, carbon. So, magaang-gaang siya. Totally magaang siya. Hindi ka rin makakaramdam ng pagod sa kanya, hindi ka rin makakaramdam unless matindi yung pupuntahan nyo at medyo talagang pangmalayuan yung biyahe. Okay? Pero overall, pinaka the best para sa akin is travel bike. Ngayon, mga master, kung nagpaplano ka na kumuha o bumuo ng bike mo sa 2024, pili ka lang. Isipin mo lang mabuti kung anong genre ang kailangan mo. Kung halimbawa, gusto mo matulin, gusto mo puro patag, gusto mo medyo talagang competitive ka, mag-road bike ka. Pinaka-the best yun. Tapos kung gusto mo naman, nagbubundok ka, nag-rough road ka, tumatawid ka ng ilog, gamitin mo mountain bike. Pero kung gusto mo naman, camping, ang gusto mo, chill ride, gusto mo yung tipong namamasyal ka talaga, ang gamitin mo, gravel bike. Okay? Pero kung gusto mo naman, speed na nandun ka sa kabundukan, speed na merong rough road, speed na muddy, ang gamitin mo, XC. Okay? Yun ang pinaka-the best. Pangalawa, kung ayaw mo naman ng mga ganyan at gusto mo medyo Gensi ka, gamit ka ng mga fixie. Pero sana, pagka nag-fixie ka,
kung kahit fix yan, maglagay ka ng kahit isang preno kasi delikado pa rin kahit marunong kang mag-foot brake. Medyo ako sa akin kasi hindi ko gusto yung fixie para sa akin yan, Master. Ikaw, Master, para sa'yo, ano ba yung pinaka-the best na bike na nasubukan mo? Okay, kasi ako from BMX, ang hindi ko lang nagamit na bike, fixie. Actually, yung fixie na walang preno. Kasi yung DJ ko, fixed gear din naman yun. Kaya lang, may brake yun. May dalawang brake naman yun. Okay? So, ikaw, Master, ano yung pinaka-the best na bike para sa'yo? Kasi tayo dapat mas maganda na i-experience natin lahat ng bisikleta para malaman natin kung hanggang saan yung kakayahan natin. Nakapag-road bike na rin ako. Baka may isip yung road bike. Ang tawag pa sa road bike dati na ginagamit ko ay racer. Ang luma, di ba? Racer pa, ngayon na lang nag-road bike. Since ako, naisip ko, hindi para sa akin ang road bike, hindi ako ma-road bike, siguro sa mga sa darating na panahon, makakapag-road bike ako. Pero yung iba, kung gusto yung road bike, talagang napakaganda naman. Talaga kasi na road bike, napaka-the best ng road bike. Kaya lang, kanya-kanyang personality yan, gaya ka nga sinabi ko sa inyo. O paano? Yun lang muna mga master. Maraming salamat sa inyo Siya nga pala, follow nyo ako sa TikTok mga master baka may mga ilang katanungan kayo, nag-upload din tayo doon. At sumasagot din tayo ng ilang katanungan sa ating mga subscriber at sa ating mga followers doon. Okay, yun na muna at mag-iingat kayo ngayong bagong taon. Sa mga susunod na taon, sana ipagpalain pa kayo. Alright? Palaging tandaan, malawakin ang kaalaman, mahihirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. Paalam. Ciao.